So, just a quick message bago natin i-start tong video na to about weight loss. There is nothing wrong with you if you're mataba or overweight or bilog or any shape pa yan, payat ka, sobrang payat ka. Ang importante po lagi is lagi kang healthy at wala kang sakit, na prevent mo yung mga diseases na pwedeng mangyari sa'yo through your food choices, lifestyle choices. So, ito lang po ay tips for me na nagamit ko sa aking journey and sana rin po ay makatulong din sa inyo. We all have our own reasons why we want to lose our excess weight, and as long as hindi siya nakaka-apekto sa'yo, physically and especially mentally, okay lang yan. You're still beautiful at any size, form, or shape. So, guys, please, stay healthy lang. Yun lang yung masasabi ko sa inyo. And, always remember that prevention is always better than cure. Hindi naman yan bago. So, uulitin ko lang din. So, yun lang, guys. And I hope you'll enjoy this video ng part 2 ko. So, yun lang po, and let's go and see you video. Thank you! Hello guys! Welcome back to my channel. This is Crystal. And if you are new here, please subscribe because I upload different kinds of videos about healthy lifestyle, weight loss, smoothies, juicing recipes, different challenges, and fashion, at kung ano-ano pa guys. So, if interested kayo sa mga bagay na yan, mag-subscribe na kayo. So, for today, I will be sharing with you ang nire-request or highly requested na content dito sa aking channel, which is the weight loss tips. So, this is for 2019 na kinukonsider kong part 2 ng aking unang na-upload na video before the year ends na kung paano ako pumayat and I lost 15 pounds in 5 weeks. So, kung hindi nyo pa yan napanood, search na lang, nandito lang yan sa channel ko. So, sana ay ma-check nyo rin yan para makita nyo rin yung mga tips doon na magagamit nyo para maging successful ang inyong goal for 2019. So, without further ado, ito na po yung aking 9 tips para sa makatulong pa rin sa ating weight loss plus ma-maintain din natin yung ating na-lose na weight. Kasi most of the time, ganun lang tayo. Meron lang tayong goal. Pag na-lose natin, mawawala na naman. And then, ma-out of focus tayo. And then, babalik na naman yung weight na na-lose natin. Sayang naman guys, di ba? Ayaw naman natin yon. So, hindi natin dapat ginagawang status lang ang pagiging healthy or ang pagiging fit. So, dapat talaga all year round yan. Or talagang mine-maintain mo na kasi ayaw mo rin naman na mag-yo-yo, diba? So, at saka, before ako mag-start, sasabihin ko lang uli, hindi po ako medical practitioner, hindi rin po ako medical doctor, nutritionist, certified trainer, or anything like that. So, I will just be sharing with you yung mga nagawa ko na naging effective sa akin at pwede rin maging effective sa'yo kapag ginawa mo. So, sa mga nagsasabi na masyado akong madaldal, yes po, madaldal talaga ako. So, pasensya na po kayo. So, marami po kasi akong gustong i-explain about sinishare kong topic sa inyo. So, to cut it short, ito na. Sasabihin ko na sa inyo yung aking mga tips or ang aking part 2. So, for number 1 is, hindi naman siya masyadong kakaiba. So, drink at least 3 liters of water. Ito guys is very important. Make sure na 3 liters talaga yung nainom mo for the day. So, how can you make sure na ganon? So, dapat meron kang water bottle na merong measurement. So, kung meron kang 1 liter na measurement ng isang sa isang lalagyan, so 3 nun at least. So, kung kaya mong 5, mas okay. So, bakit ba? Kasi ito yung nakatulong sa'yo maka-release ng mga excess fats, salt, toxins, at kung ano-ano pa. Hindi naman, ano yan eh, hindi naman kakaiba yan na hindi mo alam. So, ang maganda lang dyan is gawin mo siya consistently. So, laging ganun. Tandaan po natin, consistency is always or will always be the key sa pagpapayat at pagiging healthy. So, number 2 is
do challenges. Ano ba to? So, ako, gumagawa ko ngayon ng 1,000 jump rope challenge a day. So, ginagawa ko yun for 30 days. So, after that, tingnan mo yung result mo, day by day, lalakas ka. So, interesting din siya kasi makikita mo yung progress mo. So, pagka meron ka kasing target, parang mas okay din na motivate ka rin na, no, kahit tinatamad ako, kailangan kong gawin kasi challenge to sa akin eh. So, ganun. So, pwedeng 1,000 squats a day, or 100 squats a day, 200 squats. So, start yung mga little activities. Bukod dun sa workout mo na ginagawa mo, kung nag-workout ka man, ito, idadagdag mo lang siya sa routine mo. So, isingit mo lang siya, ilang minutes lang naman yan eh. So, yon ang number 2. Number 3 is massage. So, ako, nagpapamassage ako. Guys, nakakapaya to kasi nakaka-help siya sa circulation ng mga blood, ng water, ng mga nerves mo sa iyong body. And, na-release niya yung water retention since nahahagod siya. Meron siyang scientific explanation na hindi ko alam. Pero, ang maganda sa massage is nakakatulong siya. Kahit pag nakita niyo sa mga ni-research niyo yung mga YouTubers sa model and yung mga sa Instagram, makikita mo every week nagpapamassage sila yung mga lymphatic massage, which is it drains out the water. Or dito sa atin, ang nire-recommend kung gawin yung massage is hilot. Kasi yon, or deep tissue massage. Kasi yun talaga yung hinahagod, yung talagang hindi lang siya yung basta ganyan-ganyan lang, di ba? So talagang yung pag-massage kanya, dapat dadaanan lahat ng part ng body mo. And then yung mga nakakatone din siya ng muscles mo. So, nakakatulong talaga ang massage. So, ako, 1 to 2 times a week, nagpapamassage kami. So, nakakatulong talaga sa akin yun, napansin ko. Since ginagawa ko na siya for ilang months na, siguro mga 6 months na rin. So, yun. Try niyo yan. So, number 4 is black coffee. So, black coffee, once a day lang. Kasi, do not overdo coffee because it's still not healthy. Plus, pwede kang maging acidic pag nagkakape ka. Pero ang maganda kasi sa black coffee, ang maganda ay dapat brewed siya. So, pag ininom mo siya, no sugar, just plain black, it can help your appetite to be suppressed. So, hindi ka gaganahan kumain agad. So, nakaka-help siyang i-hold pa yung gutom mo. So, magiging less yung consumption mo ng calories, diba? So, number 6 is, I remove unnecessary calories. Ano ba yung unnecessary? Starbucks, milk tea, donut, snack na hindi naman siya nutritious. So, yung mga ganun, try nyong alisin yan. Try to just drink water and fresh juices. At huwag kang uminom ng something may sugar na process at merong milk or dairy base because nakakataba po talaga ang milk, guys. Kasi kaya nga siya iniinom ng cow. Yung umiinom na baby cow, nagiging 200 pounds ng ilang months lang dahil lang sa pag-inom ng gatas ng nanay niya, diba? So, ayaw din naman natin na maging ganun. So, marami rin pong scientific explanation and reports about dairy na hindi magandang effect sa atin. So, hindi ko na yan i-elaborate ngayon. I-search na lang yan. So, number 5 is, ano na ba tayo? 6 is drinking green tea every day. So, mas maganda rin yung nag-green tea tayo kasi marami namang tayong studies dyan na nakaka-help talaga siya mag-burn ng fat. Plus, maganda rin to sa skin. Bonus mo yon. And then, nakaka-help din siya sa digestion natin. So, I drink green tea. So, kayo na lang mamili kung anong green tea yung gusto nyo. Pero, I prefer organic and yung mga quality teas talaga yung inumin nyo. Kasi, para mas effective siya. Para kasi, syempre, minsan, kaya rin tayo bumibili ng mahal kasi mas quality siya, diba? So, yun lang talaga yung katotohanan. So, yun ang piliin nyo. Go to healthy options. Mag-choose kayo ng tea doon organic and may flavor na masarap para hindi kayo mahirapan inumin. So, number 7 is green juice. I always drink green juice every day. Whether it's celery juice or 7-ingredient green juice. So, meron din akong recipe dito sa isang vlog ko dito. Yung belly fat buster juice ko. Inumin nyo yan every day. Makakatulong yan sa water retention, bloating, plus the nutrients. Lagi kong sinasabi kasi,
ang body natin kailangan talaga ng nutrients. So, kapag kulang ka sa nutrients, lagi ka nagugutom. So, pag napansin mo, pag kumain ka ng junk food or fast food like McDonald's, after 2 hours, gutom ka na agad. Kasi hindi mo naman na-feed yung nutrients na need ng body mo that time. So, nabusog ka lang for a while, pero empty calorie siya, meaning wala siyang nutrients. So, lagi tayong magre-rely sa mga food na may nutrients tayo makukuha. May protein, may vitamins, merong fats, may carbs. So, lahat yan kailangan ng body natin. Pag hindi mo na-supply yung isa dyan, for sure may effect yan. Like, pwede kang dehydrated pag hindi ka nakakonsume ng much water, ng potassium, ganyan. So, hindi ko na rin niya elaborate. Basta yon. Ang point is, uminom ka talaga ng green juice kasi highly nutrient din siya at yan ang ikikrave ng katawan natin lagi. So, number 8 is do not deprive yourself. Instead, practice mo is self-control. Anything in moderation is always okay. Pero, sana hindi tayo magtatanggal. Huwag mo iisipin na magtatanggal ako ng nito, magtatanggal ako ng pastries, magtatanggal ako ng rice, magtatanggal ako ng mga junk food, ganyan. No, pwede mo naman siyang kainin, pero you have to control yourself na maliit na portion lang yung kainin mo. Kasi mas mahirap yung hindi mo siya kinakain, tas isip ka ng isip. Gusto ko to, gusto ko to. Tapos parang, sige, meron ako isang cheat day. So, pagdating ng cheat day mo, magbe-binge eat ka ngayon, ang dami mong kinain. So, mas maganda yung natikman mo lang siya and then okay ka na. So, ganun yung technique ko kasi nung dinideprive ko yung sarili ko, ganun nangyayari sa akin. Parang, after ilang, nag-diet naman ako ng 1 week. So, pagdating ng weekend, sige, ilang pizza, ilang donuts, ilang milk tea, ilang Starbucks. So, ang hirap din ng ganun kasi parang, hindi siya healthy. Plus, mentally, hindi siya healthy kasi para eating disorder magiging effect sa atin nun. So, yun. So, the last one is, some people know this, pero ito ang bonus ko sa inyo. Papayat kayo dito. Do once a week at 24 hours or 24 hours water fast. So, ano ba yun? So, sa 7 days, pipili ka ng isang day na, kunwari, Saturday, ang last meal mo is 5 p.m. Stop ka. So, ang next meal mo na, pag 24 hours na fasting ng with water lang, is 5 p.m. Sunday. So, mas madali yon na earlier, yung technique na ganun, kasi ang maganda sa kanya, hindi ka na maghintay ng midnight na parang, oh my God, ang tagal. Parang hindi mo na makontrol yung sarili mo. So, ang technique lang sa 24-hour water fast is dagdagan mo yung water intake mo like 6-7 liters. So, the whole 24 hours, pwede ka uminom. Well, technically, 10 hours dun or 8 to 10 hours dun tulog ka naman. So, ako ginagawa ko 5 to 6 liters of water yung ginagawa ko. So, para hindi ako magutom. Basta nagutom ka, inom ng tubig. And then, do not work out, rest your body, plus do something productive like magbasa ka, mag-chill, mag-massage, mag-sauna, mag-ganyan. So, keep yourself busy. Yun lang yung technique doon. Plus, this will really help your weight loss. Maniwala kayo sa akin, guys. Ito yung nagpapayat din talaga sa akin. At if you do it once a week, makikita mo na rin yung difference nun. Kasi, kung once a week mo siya gagawin, that's 4 times in a month. And how many times in a year? Hindi po ako magaling sa math, kaya kayo na yan. So, ayun. Yun lang yung last ko. So, sana nakatulong uli sa inyo yan, guys. Try nyo uli yan. So, thank you sa lahat na nag-watch ng first part nitong paano ako pumayat. And then, sana ito rin ma-watch nyo. Kasi ibang-iba yung mga tips ko doon sa tips ko dito. So, thank you, guys. And sana na-enjoy nyo uli itong vlog na to. And I'll see you again on my next vlog. I love you all, guys, and you know, I'm just so grateful for each and every one of you who are supporting this channel. Thank you po, and sorry kung yung iba yung sinasabi, parang hinihingal ako, yes po, kasi ang bilis ko talaga magsalita. Parang feeling ko, ang daming sinasabi ng brain ko. So, parang hinihingal ako. Pero wala po. Okay lang po ako. Wala po akong hika. So yun po. Yun lang. And see you again. Sa mga gusto nyo content, comment down below lang. So, happy. Ano bang Happy Monday. Happy Tuesday. Sobrang hyper ko. So, yun lang. And see you again, guys. Bye. God bless you all.